Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Magandang umaga po muli dito sa mga taga Lumang Palengke ng Phase 5. Sa mga nagtitinda, sa mga namimili, sa mga dumadaan, magandang umaga po sa inyo lahat. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mahal po kayo ng Panginoon. Kaya po ako ay pinababalik sa inyo upang makapakinig po kayo ng mabuting balita sa inyo po ikaliligtas. Ako po'y mananalangin na Panginoon, salamat po at dinako mo muli sa lugar na ito upang makapakinig ang mga taga rito ng mabuting balita sa kanila ikaliligtas. Panginoon, ikaw ang mangusap sa kanila. Holy Spirit, let your anointing be upon me. At ang Espiritu na anumang Espiritu na manggugulo sa amin, ginagapos ko ang mga Espiritu nito na nanakawin na salita ng Diyos. Sa kanila lahat ang makakapakinig, ginagapos ko ang mga Espiritu nito at tinatapon ko pabalik sa hell. In the mighty name of Jesus, and I only allow the Holy Spirit ang siyang pumilos sa aming kalagitnaan. I command the mighty angels of God, palibutan ako, protektahan ako, ingatan ako, pagpalain ako. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Amen. Mapagpalang umagang muli sa inyo, mga taga-Phase 5 Bulihan. Meron po rito mga babasahin, pwede po kayong kumuha. Ito po ay libre. Wala pong bayad po ito. Praise God. Binabanggit sa 1:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito po pinapakita sa atin ng salita ng Diyos, ang sino man daw po sasampalataya sa bugbong na anak ng Ama, ang ating Panginoong Yesus, sila daw po ay hindi mapapahamak. Mapapahamak, ibig sabihin, ang kanilang kaluluwa ay pupunta sa hell. Ang sabi nito, ang sino man sumampalataya sa bugbong na anak ng Ama, ang Panginoong Jesucristo. Mga taga-Phase Bulihan, ito pong verses na ito ay familiar na sa atin, ang John 3:16, subalit ang tao, hindi ito pinapamilyar sa kanilang mga buhay. Sapagkat ang ating Ama ay sobrang inibig tayo sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, upang ang sino man sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay hindi mapapahamak. Ibig sabihin, pag pumanaw siya sa mundo nito, ang kanyang kaluluwa ay pupunta sa langit.
Kaya po mga kapatid, hindi ako po kayo. Sa inyo. Hindi po yan. Kaya po mga kapatid, samantalahin natin na sumampalataya sa Panginoong Hesus habang tayo ay nabubuhay pa. Sapagkat kung tayo po ay tatna ng kamatayan ng walang relasyon sa Panginoong Hesus, mga kapatid, yun po ang totoo. Yung po ang totoo, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos mismo nagsasabi, mapapahamak ang sino man hindi sasampalataya sa Panginoong Hesus habang siya ay nabubuhay pa. Libre po itong mga tracts na ito. Wala po itong bayad, kumuha lang po kayo. Maganda po ito, basahin niyo po sa bahay, sa mga nagtitinda, sa mga namimili. Libre po itong babasahin na ito. Ito po yung mga salita ng Diyos na makakatulong sa atin. So dito, sinasabi ng salita ng Diyos, ang sino mang sasampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi mapapahamak, hindi siya pupunta sa hell pag siya ay namatay. Mga kapatid, dalawa lang ang tutunguhan ng tao pag siya ay namatay. Pag namatay ang tao ang walang relasyon kay Hesus habang siya ay nabubuhay pa, pupunta siya sa hell. Yun po ang totoo. Ang tao ayaw paniwalaan yun. Ang gusto ng tao, namumuhay siya sa kasalanan at pagkatapos, pag namatay, pupunta pa siya sa langit. Yun ang gusto ng tao. Subalit hindi yun ang gusto ng Diyos. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya hanggat tayo nabubuhay, tayo po ay humingi ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. At tayo po ay mapapatawad ng Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon ay mapagpatawad, mahabagin sa kagaya nating mga tao. Subalit, kailangan ka magpakumbaba sa Panginoon. Kailangan ka humingi ng kapatawaran. Walang paghingi ng kapatawaran, walang kapatawaran. Kaya ang tao pag namatay, na siya ay namumuhay sa kasalanan, kapatid, mag-isip-isip ka. Isang lugar lang ang patutunguhan mo pag pumanaw ka sa mundo ito. Mga kapatid, yan po ang katotohanan. Sabi na salita ng Diyos, kailangan malaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Ang tao ayaw humarap sa katotohanan sapagkat gusto nilang mabuhay sa kasalanan, gusto nilang mabuhay sa kasinungalingan ng dyablo. Gusto nila mabubuhay sila kung kailan nila gusto mabuhay, gagawin nila ang gusto nilang gawin sa buhay kahit masama. Pagkatapos gusto pa nila pag namatay, pupunta pa sa langit. Kapatid, walang ganon. Walang ganon. Ang katotohanan, ang sino mang walang pananampalataya sa Panginoong Hesus, yun ang binabanggit dito sa John 3:16, ay mapapahamak. Mapapahamak siya sapagkat hindi siya nagsisi sa kanyang mga kasalanan at hindi niya tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tanging niyang tagapagligtas. Kaya ang tao, pag siya'y pumanaw sa mundong ito, isang lugar lang ang tutunguhan ng tao. Hindi po ako nananakot. Yung po ang katotohanan. Harapin natin ang katotohanan at magpakumbaba tayo.
magpakumbaba tayo, humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. At ang Panginoon ay handang magpatawad sa atin. Ang Panginoon ay laging handang magpatawad sa tao na nagpapakumbaba at humihingi ng kahabagan ng Panginoon. Sabi sa Isaiah 53 verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan, ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. Mga kapatid, ang binabanggit ni Propeta Isaiah dito ay ang Panginoong Jesucristo. Sabi ito, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. So tayo ang sumaway, pero ang Panginoon ang nasugatan. Ang Panginoon ang nalatigo, pero tayo ang may kasalanan. Ginawa ng Panginoon yun dahil mahal tayo ng Panginoon. Subalit mga kapatid, ang pagmamahal ngayon ay dapat mong suklian. Dapat mong suklian sa pamamagitan ng pagsisisi sa iyong mga kasalanan habang ikaw ay nabubuhay pa. At tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. So ang Panginoong Jesus ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo gumawa ng masama, pero siya ang binugbog. Siya ang naghirap, pero tayo ang gumawa ng kasamaan. Saan ka nakakita ng ganun? Diyos natin na sobra tayong minahal, hinayaan niyang mabugbog ang kanyang katawan, pero tayo ang gumawa ng kasamaan. Kaya mga kapatid, suklian natin ang kabutihan ng Panginoon. Mga kapatid, baka iba sa atin dito, hindi na nagising ngayong araw na ito. Baka iba sa atin dito, ngayong araw ka na lang sa mundong ito. Subalit pinalalagpas mo pa ang pagkakataon na ikaw ay maligtas. Binabaliwala mo ang kaligtasan. Ang kaligtasan ng tao ang siyang pinaka-importante sa buhay nila. Ang sabi ng salita ng Diyos, what shall it profit a man if he shall gain the whole world but loses his own soul? Ano mapapala mo kung ikaw ay milyonaryo, ikaw ay pumanaw, pupunta ka lang sa hell? Anong pakinabang nun, mga kapatid? Anong pakinabang nun? Walang pakinabang yun, sapagkat sa hell, forever ka na doon. Hindi ka na makakaalis doon. Kaya mga kapatid, hindi natin alam kung gaano pinaparusahan ang mga napupunta sa hell. Dahil nagmamatigas sila sa Panginoon. Akala nila mabubuhay sila kung hanggang kailan nila gusto. Gagawa sila ng masama hanggang kailan nila gusto. Pagkatapos, pupunta pa sila sa heaven. Mga kapatid, walang ganon. Walang ganon. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaya nga po, mga kapatid, hanggang tayo nabubuhay pa, hanggang tayo may pagkakataon pa,
Magsisi ka sa kasalanan mo. Pag-uwi mo sa bahay ngayong araw na ito, manalangin ka muna bago ka magluto, bago ka maglaba, bago ka maglinis ng bahay, bago ka pumasok sa trabaho, bago ka magnegosyo, bago ka pumasok sa school. Kapatid, mag-pray ka muna. Siguraduhin mo muna ang kaligtasan mo. Sapagkat pag namatay ang tao nang walang relasyon kay Jesus, kapatid, pagsisisihan mo. Marami ngayon nasa hell, nagsisisi sila, sinasabi nila, bakit hindi ako nakinig sa salita ng Diyos? Bakit hindi ako nakinig doon sa nangangaral ng salita ng Diyos? Kapatid, wala po kaming bayad dito. Kami po ginagawa namin ito sa utos ng Panginoon. Wala po kami hinihinging kapalit sa inyo, kundi ang kaligtasan lamang ninyo. Ang nais ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas. Anumang nasyon, anumang dialect mo, taga saan ka man, nais ng Panginoon, ikaw ay maligtas. Nais ng Panginoon, iligtas ang lahat ng tao. Wala sinisino ang Panginoon. Bata man o matanda, lalaki o babae, nais ng Panginoon maligtas. Subalit, ang taong iyon dapat magpakumbaba sa Panginoon. Dapat siya magsisi sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Lahat naman tayo nagkakasala, mga kapatid. Wala matuwid, wala ang isa, ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, ano nakakahiya? Kung ikaw ay magpapakumbaba sa Panginoon at hihingi ng tawad, ang lahat ng kasalanan ay kayang patawarin ng Panginoon. Basta ikaw ay magpakumbaba lamang. Ipinataw sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan. Mga taga-palengke, mahal kayo ng Panginoon. Subalit kayo ba mahal ninyo ang Panginoon? Ang tao, mahal ba ang Panginoon? Kasabihin ng iba, mahal ko ang Panginoon. Subalit, nag-uukol ka ba ng panahon sa Panginoon? Nagpe-pray ka ba padalas sa Panginoon? Binabasa mo ba ang salita ng Diyos? Ikaw ba ay dumadalo pag may gawain ng Panginoon? Ikaw ba ay sinasabuhay mo ang salita ng Diyos? Kung hindi mo yan ginagawa, kapatid, hindi mo mahal ang Panginoon. Mga taga-bulihan, ang sabi ng Panginoon sa Pahayag 3:20, ako'y nakatayo sa may pintuan at kumutuktok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya. Ang Panginoong Yesus ay kumakatok sa pintuan ng bawat puso natin, mga kapatid. Pinagbubuksan mo ba siya? O nananatili ka sa kabangbangan? Nananatili ka sa katigasan ng puso mo? Nananatili ka sa kapalaluan mo na sinasabi mo, wala akong Panginoon sa iyo. Wala akong panahon sa iyo, Panginoon. Huwag kang magkikilim sa akin. Ganon ang tao. Ganon ang nais ng tao. Mabubuhay siya nang walang pakialam ang Diyos. Subalit pag may problema na, atuli na ang lahat, saka lalapit sa Panginoon. Kapatid, huwag kang ganyan. Walang ganon. Suklian natin ang pag-ibig ng Diyos para din naman sa atin.
Sa barangay ninyo, bakit kami pinapadala ng Panginoon sa inyo? Upang mapakinggan nyo ang kanyang salita at patuloyin nyo ang Panginoon, pagbuksan nyo siya. Papasukin natin ang Panginoon sa ating mga puso. Huwag tayo manatili sa kamangmangan sa buhay natin, mga kapatid. Huwag tayo manatili sa kapalaluan. Huwag natin manatili ng katigasan ng ating mga puso. Sapagkat tayo rin ang papawian niyan. Pag tayo umano sa mundong ito, kapatid, makinig ka. Pag ikaw ay pumanaw sa mundong ito nang wala kang relasyon kay Jesus, kapatid, binabalaan kita, isang lugar lang ang tutunguhan mo, at yun ay ang hell. Lahat ng mga tao na nasa hell, nagsisisi sila ngayon sapagkat hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. Akala nila mabubuhay sila habang buhay hanggat gusto nila, kapatid. Walang ganon. Merong itatakda ang Panginoon na araw para ikaw ay lilisan sa mundong ito. Ang tanong, nakahanda ka ba sa paglisan mo sa mundong ito? Ang iba sa atin, hindi alam. Baka ngayon, hanggang ngayong araw ka na lang sa mundong ito. Pagkatapos, hindi mo pa alam. Pagkatapos, nagmamataas ka pa sa Panginoon. Mga kapatid, huwag tayong dumagdag sa bilang na napupunta sa hell. Kapatid, pag walang Kristo ang tao na pumanaw sa mundong ito, wala siyang kaligtasan. Wala siyang kaligtasan. Huwag kayong maniniwala doon sa mga artista na nagsasalita ng kung ano-ano, pero walang alam sa salita ng Diyos. Sa salita kayo ng Diyos, maniwala. Sa salita tayo ng Diyos, maniwala. At isabuhay natin ang salita ng Diyos. Huwag tayo maniniwala sa tao, lalo sa mga artista. Hindi porket sila'y sikat, maniniwalaan mo sila. Pag wala silang alam sa salita ng Diyos, huwag mo silang pakikinggan. Sapagkat pag pinakinggan mo sila at yung kanilang mga idea, isang araw magkikita kayo sa hell. Yun po ang totoo, mga kapatid. Si Jesus ang papasukin natin sa ating mga puso. Si Jesus ay kumakatok sa ating mga puso. Pagbuksan mo, Panginoon, ikaw ang makikinabang kapag pinapasok mo si Jesus sa puso mo. Kapag pinanggap mo si Jesus sa buhay mo, ikaw ang makikinabang. Kung walang Jesus, walang kaligtasan, mga kapatid. Hindi si Muhammad, hindi si Allah, hindi si Gandhi, hindi si Buddha, hindi si Saint Paul, hindi si Saint Peter, hindi si Maria. Walang ibang kaligtasan, kundi Jesus lamang. Jesus lamang ang tagapagligtas, mga kapatid. Ilang beses nyo bang dapat mapakinggan yan? Jesus lamang ang tagapagligtas. Magbago na tayo ng pag-iisip pag tayo lumakad sa kahangalan, mga kapatid. Jesus ang tagapagligtas. Kapag may nagturo sa inyo na mali-mali at hindi si Jesus, huwag kayong magsayang ng panahon. Idadaling ka lang yan sa hell. Kaya maraming nasa hell, nakinig sa mga taong sinungaling kesa dito sa salita ng Diyos. Mga taga-bulihan, mga taga-baseball, mahal kayo ng Panginoon. Hindi palagi ako'y babalik sa inyo.
Sapagkat ang Panginoon ang nais ng Panginoon lahat ng tao, hindi lamang kayo ang dapat maligtas, mga kapatid. Kaya samantalayin ninyo hanggat ako po'y pinababalik pa ng Panginoon. Pag-uwi nyo sa bahay, unahin nyo muna agad ang inyong katigtasan. Huwag maging matigas sa ulo mo. Ikaw din ang magsisisi dyan sa bandang huli. Kapatid, pag wala ka pang relasyon kay Jesus, ang impyerno ay nag-aantay sa iyo. Yun ang totoo. Yun ang katotohanan. Huwag kayo maniwala sa sino man na nagsasabi sa inyo. Ang Diyos hindi nagpaparusa sa impyerno. Sino nagsabi sa iyo? Ang taong yun na nagsabi sa iyo, gusto niya mabuhay siya sa kasalanan at pagkatapos pupunta pa siya sa heaven pag namatay siya. Walang ganon, kapatid. Walang ganon. 35, ano sabi? 35. Ang sabi sa Efeso 3:17, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, kailangan natin tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging natin tagapagligtas. Kailangan tayong lumakad sa pananampalataya kay Kristo Jesus lamang. Wala nang iba. Kaya nga po ngayon sa Middle East, nagkakaroon ng digmaan sapagkat yung mga terorista na hindi si Jesus ang tagapagligtas, ginagamit ng dyablo upang patayin ang mga Kristiyano, Hudyo o Griego. Mga kapatid, ang mga nangyayari ngayon sa Middle East, sa Israel, sa US, sa Iran, yan po ay palatandaan na muling babalik na si Jesus. Kapag hindi mo pa yan alam, kapatid, pinapaalam na sa iyo ng Panginoon, babalik na siya. Ngayon sa pagbabalik ni Jesus, nakahanda ka ba? Isasama ka ba ni Jesus sa kanyang kaharian? O iiwan ka ni Jesus dito sa lupa sapagkat wala kang relasyon sa kanya? Pagkatapos kunin ng Panginoon ang kanyang mananampalataya sa lupa, maghahari ang 7 taon ng kahirapan sa mundong ito. Hindi nga ba nangyayari na yung mga nangyayari sa Bible? Sumagot si Jesus, Mateo 24:4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Ang mga alagad nagtanong sa Panginoon, ano palatandaan, Panginoon, ng muli mong pagbabalik? Sumagot, ang unang sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Kapag hindi si Jesus ang pinapangaral at pinanggap mo yan, kapatid, kasama ka na doon sa nailigaw. Kaya huwag kang magpapaligaw. Maraming manliligaw. Sa mga huling araw na ito, maraming mga tumatayo, mga bulaang propeta, bulaang mga ngaral. Huwag kang magpapaligaw sa kanila. Basahin mo salita ng Diyos. Huwag mong katamaran ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag mo ubusin ang oras mo sa cellphone. Ubusin ang oras mo sa salita ng Diyos, sa pananalangin, sa pagkikipagrelasyon sa Panginoong Jesus.
Mga kapatid, sa mga huling araw, ito po ang mga palatandaan bago bumalik si Jesus. Ito po ang mga palatandaan ito ay nangyayari na sa ating kalagitnaan. Kaya kapag ikaw ay binabaliwala mo ang mga nangyayari sa paligid, kawawa ka, kapatid. Kawawa ka. Ang sabi ng Panginoon, Mateo 24:5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Kapag may nagsasabi sa iyo, sila ang Kristo, sila ang tagapagligtas, sila lamang ang maniligtas, kapatid, umalis ka dyan. Umalis ka dyan, sapagkat si Jesus lamang ang tagapagligtas. Maraming mga tao ay nililigaw dahil umaasa lamang kung ano sinasabi sa kanila, mga tamad magsaliksik ng salita ng Diyos. Kapatid, nandiyan ang Bible, basahin mo. Hindi ang Bible ay hindi pang-display sa bahay. Ang Bible ay pinapasa yan ng mga tao upang sila'y maging matalino sa harapan ng Diyos. Kaya marami na iniligaw ng mga tao hindi nagbabasa ng Bible. Kaya kung ano lang marinig nila, akala nila yun ay totoo. Dahil sa katamaran nilang magbasa ng salita ng Diyos. Kapatid, kung ikaw ay may Bible, basahin mo. Kung wala kang Bible, pabili ka. Nakakabili ka nga ng cellphone, Bible, hindi ka makapili. Kung marunong kang magbasa, basahin mo ang Bible. Kung malinaw ang iyong mga mata, basahin mo ang Bible. Para hindi ka mahiligaw. Lalo na sa mga huling araw na to, marami magpapanggap na Kristo. At marami na nangailigaw. Isa lang ang Kristo, si Jesus Christ, si Jesus Kristo, ang nag-iisang Kristo. O ibig sabihin, tagapagligtas. Kaya kapag hanggang ngayon, tumanda ka na lang, hanggang ngayon, ito pa rin tagapagligtas mo. At hindi si Jesus Christ, kapatid, maawa ka naman sa sarili mo, maawa ka naman sa kaluluwa mo. Ibig sabihin, pinatandaan ka na lang ang maling aral. Ang iba sa atin, pinanganak, hanggang mamamatay na lang, nasa mali pa rin, mananampalataya. Kapag mali ang pananampalataya mo, wala kang heaven na mapapasukan, kapatid. Yan ang po ang totoo. You shall know the truth, and the truth will set you free. Kailangan natin malaman ang katotohanan. Kapag ang mga nangangaral ang katotohanan, sila ang mga tunay na mangangaral ng Panginoon. Sapagkat lahat ng nangangaral ng mali-mali at marami silang maililigawan at madadala sa hell. Nakakatakot ang kaparusahan ng Diyos sa kanila. Kaya bago ka mangaral, iyakin mo tama ang pinapangaral mo. Kapag nangaral ka ng mali, ang sumpa ng Diyos ay sasayo. Kaya nga po, tayo naman mga tao na nakikinig, alam na natin sinasabi ng salita ng Diyos, maraming lilitaw na mga Kristo at marami silang maililigaw. Hindi ba nangyayari ito ngayon? Maraming mga tao hanggang ngayon, ligaw pa rin.
At ang iba, tinangatawanan na yung pagkaligaw sa kanila. Ang sinasabi ng iba, pinanganak akong ganito, mamamatay akong ganito. Kapatid, walang ganon. Walang ganon. Kapag mali yan, umalis ka dyan. Lalo na po kapag ikaw ay nasa edad na, dapat ang pananampalataya mo ay kay Kristo na. Kapag ang pananampalataya ng isang tao ay si Kristo, kapatid, dahil ikaw ka, agad umalis ka na dyan hanggang mayroon ka pang panahon. Sabi sa posik, makaririnig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Hindi ba po ngayon ang nangyayari sa Israel, sa Iran, sa mga Arab nation? Hindi ba pinubaba na ng Iran ang mga Arab nation na kumakampi sa Israel? Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hayag na sa atin. Pero ang tao baliwala pa rin sa Kanya. Sasabihin ng tao, ganyan lang yan, mawawala din yan. Tama ka kapatid, mawawala din ang kasama mo. Sapagkat hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos. Yan po ang mga palatandaan ng mga huling araw, mga kapatid. Makaririnig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talaga mangyayari ang mga yun. Bagamat hindi pa yun ang katapusan ng mundo, kapatid, talagang hindi pa katapusan ng mundo ang mga yan, sapagkat matatapos lang ang mundo kapag si Jesus ay bumalik at bumaba na sa lupa. Subalit bago mangyari yun, magkakaroon ko na ng rapture of the church. At pagkatapos itong taon ng paghihirap o Great Tribulation sa lupa. Mga kapatid, kung sa spiritual po, ipapakita ng Panginoon ang kalagayan ng tao. Tayo po ay nakakahawa sa paningin ng Diyos sapagkat ang iba sa atin patuloy na lumalakad sa kasinungalingan ng dyablo. Kapag wala si Jesus sa buhay mo, ang dyablo nagahari dyan. Dalawa lang ang dapat sampalatayanan ng tao. Si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas o ang dyablo. Kapag wala si Jesus sa buhay mo, kapatid, isa lang ang nandiyan sa buhay mo, ang dyablo. Huwag mo lang, wala paligoy-ligo yung salita ng Diyos. Diretsahan ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos minsan masakit ang katotohanan. Subalit, kapag tinanggap mo ang katotohanan, ang katotohanan magpapalaya sa iyo. Verse 7, maglalaban-laban ang mga bansa, kayo din ang mga kaharian, magkakaroon ng kagutom at lilindol sa maraming lugar. Yan po ang mga palatandaan na si Jesus ay malapit nang bumalik. Kung ikaw, maliwala lang sa iyong kapatid, isa lang ibig sabihin nun, ang kaluluwa mo ay malayo pa sa Panginoon.
Sapagkat kung malapit ang Panginoon sa iyo, ikaw ay maghahanda. Alam mo, babalik na si Jesus, dapat maghahanda ka. Sa paanong paraan, magsisisi ka palagi, araw-araw sa mga nagagawa mong kasalanan. At kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo, tatanggapin mo na siya agad-agad. Bago ka magluluto, bago ka maglalaba, bago ka pumasok sa trabaho, o bago mo gawin ang mga bagay na dati mo nang ginagawa, unahin mo munang manalangin sa Panginoon. Unahin mo munang mag-pray sa Panginoon. Mga kapatid, nung si Jesus ay nandito sa lupa, nakita niya ang mga tao, ang kahabag-habag na kalagayan ng mga tao na para silang mga tupa na walang pastol. Kaya nga ang Panginoon, inutusan niya ang kanyang mga alagad, ipangaral niyo mabuting balita, maging pastol kayo ang mga tupa na naliligaw. Kapatid, kapag ikaw wala pang relasyon kay Jesus, kabilang ka doon sa tupang naliligaw. Kaya hinahanap ka ng Panginoon. Lumapit ka na sa Panginoon. Dahil kung hindi mo alam kung bukas meron ka pa. Kung meron ka pang chance, ang iba sa atin, iniisip nila, matagal pa ako mamamatay, matagal pa ang buhay ko. Gagawin ko pa ang gusto kong gawin, kapatid. Ang iba sa atin hindi na gumising ngayong araw na ito. Baka nga iba sa atin hanggang ngayong araw ka na lang sa mundong ito. Pero hindi mo pa alam yun. Napaka-abala mo pa sa maraming bagay, pero sa Panginoon, hindi ka abala. Kapatid, kawawa ka. Kawawa ang sino mang tao na hindi inuunang Panginoon sa buhay nila. Kaya sabi ng salita ng Diyos, seek ye first God's kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya nga mga kapatid, binabanggit na ng salita ng Diyos, ang mga bansa maglalaban-laban at magkakaroon ng mga lindol at tagutom sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang na mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Mga kapatid, mga tagapalengke, wala po tayong sisihan sapagkat matapos mo mapakinggan ang salita ng Diyos at ikaw ay napunta pa sa hell, wala kang dapat sisihin, kundi sarili mo lang. Marami ngayon nasa hell, sising-sisi sila, humihingi ng second chance sa Panginoon. Nagsisisi sila, bakit hindi sila nakinig sa Panginoon? Bakit hindi sila nakinig sa salita ng Diyos? Bakit hindi sila nakinig sa mga mangangaral ng Panginoon? At inabutan sila ng kamatayan. Kapatid, huwag mo idagdag ang sarili mo sa kanila. Ikaw na buhay pa, mahal ka ng Panginoon, nais ng Panginoon maligtas ka. Kaya pag uwi mo sa bahay, mag-pray ka agad, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Unahin mo muna ang kaligtasan mo. Huwag ka munang magluto, huwag ka munang maglaba. Huwag ka munang gumawa ng anumang bagay. Mag-pray ka muna. Sapagkat di mo alam kung hanggang kailan ka sa mundo nito.
Mag-pray ka muna. Bago ka magluto, maglaba. Mag-pray ka muna sa Panginoon. Yes. Humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Kapag nasecure mo na ang kaligtasan mo, kapatid, meron ka ng kaligtasan. Papatawarin ka na ng Panginoon, lilinisin ka na ng Panginoon, ililigtas ka na ng Panginoon, at ang pangalan mo ay susulat na sa aklat ng buhay. Ang sabi ng salita ng Diyos, sino mang pangalan ay hindi matagpuan sa aklat ng buhay ay hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Paano masusulat ang pangalan mo doon? Dito sa lupa, tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Mga kapatid, nasa mga huling araw na po tayo, babalik na si Jesus. Subalit ang mga tao baliwala na sa kanila. Kapatid, ang diablo ang natutuwa sa atin kapag pinabaliwala natin ang salita ng Diyos, sapagkat sasabihin ng diablo, natutuwa ang diablo kapag hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Natutuwa ang diablo kapag tayo pupunta sa impyerno. Kapatid, hindi ka ba naawa sa kaluluwa mo? Pag napunta tayo sa hell, wala na tayong pag-asang makaalis doon. Eternal po ang hell. Mas nais ng Panginoon, eternal tayo makapiling niya sa langit, hindi sa hell. Subalit kaya magagawa ang Panginoon kung ginugusto mo mapunta sa hell, sapagkat pinabaliwala mo siya. Hindi mo siya inuuna. Inuuna mo ang sarili mo. Inuuna mo ang ibang bagay. Doon natutuwa ang diablo. Sapagkat ang diablo nag-ahari sa mundong ito. Kaya nga si Jesus bumaba sa mundong ito upang bigyan ng liwanag ang mga tao. Subalit ang mga tao ayaw sa liwanag. Gusto nila sa dilim. Gusto nila mabuhay sa dilim. Pagkatapos, pag namatay sila, gusto nila sa liwanag. Sa langit, kapatid, walang ganon. Walang ganon, kapatid. Kung ikaw na mabuhay sa dilim, sa lupa, pag namatay ka, dilim pa rin ang sasapitin mo sa hell. Subalit kapag ikaw dito sa lupa namumuhay sa kadiliman at nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo, kapatid, magkakaroon ka ng liwanag sa buhay mo. At sa kabilang buhay, mas lalo maliwanag sapagkat sasapiling ka na ng Panginoon. Ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. Subalit ang tao ang tigas ng ulo. Subalit ang tao napakapalalo. Subalit ang tao pinulag ng diablo. Kapatid, mananatili ka ba sa bulag ng diablo? Maawa ka sa kaluluwa mo. Maawa ka sa kaluluwa mo. Kapag